I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Kayo doon sa articles of impeachment kung kaninong toka yung article 1, 2, 3, and 4? Tama po kayo. May mga kanya-kanya kaming mga assignment. Oh, saan kayo ho na-assign, Congressman? 3 po, yung sa ill-gotten wealth, sa confidential fund, at saka sa bribery. Okay, sige po. Doon sa ill-gotten wealth, hindi naman po sa tayo po'y adelantado. Ano po, dito ho ba malamang magpasubpi na ho kayo ng actual na bank records ng Vice Presidente? Kinukonsider po yan. Okay, opo. Naunawaan po namin po, no? Kasi nga ito ho ay dapat ng, kumbaga, mahirap din po naman na inyong i-anunsyo, ika nga, ang inyo pong mga balakin. Pero sa ngayon pa lang po, Congressman, na inyo pong paghahanda, meron na ba kayong katulong na mga private lawyers? Kasi nga po, wala kayong practice di po ba? So meron na ho ba kayong, meron na ho ba kayong na-top na law firm para tumulong po sa inyo? May mga nag-volunteer po. So, pero ngayon po, pina-finalize na po namin. Siguro within the week po, baka matapos na po. Kasi, siyempre, ibebet nyo pa rin po yan. Titignan nyo, baka mamaya may mga political leaning. So, baka mahirap naman po na mapasok po tayo. Okay, opo. Pero kumbaga wala pang confirmation kung sakasakali kasi baka magkaroon kayo ng May mga ilan... May mga ilan na po kami talaga na-confirm na, pero as of now, hindi pa po, pwedeng i-divulge. Unless kumpleto na po siguro. Okay, sige. Kapag ho ba ganyan, yung budget po ba niya sa manggagaling? Yung bayad po sa mga law firm na ito? Marami po kasi dito mga volunteer. Meron pa rin po dito. In fact, pati yung sa flood, yung free legal assistance ay mga nagbo-volunteer. Actually, dumami po yung volunteer nung nangyari yung sa second hearing, yung sa committee level. So doon po marami ang mga nagbo-volunteer. Meron ba kayong volunteer ng mga dating Supreme Court Justice para ika nga abogado di Batingaw? Parang wala pa yata ngayon. Wala pa Opo. O sige. So Congressman, pero in case po na meron kayong mga babayaran, saan manggagaling ang pera ng Kamara kung sakali po, Congressman? Ay, hindi ko pa po napag-uusapan yan dahil meron din po yatang in charge para sa may kanya-kanyang division yan Siyempre, may mga mag-handle, may mga manager po. So, pag na-finalize na po lahat, yung kanya-kanyang toka, doon pa lamang po malalaman. Sige. So, habang magiging abala kayo, Chairman Congressman Joel Chua, kayo Chairman ng Committee on Good Government, di po ba? Tama po kayo. Opo. So kung kayo po'y abala dito po sa impeachment trial, paano po ang inyo pong regular na komite na obligado rin po mag-imbestiga tungkol po sa mga so, malfeasance, misfeasance, nonfeasance po ng mga government officials? Well, tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating, kasi wala pa naman pong formal na hearing sa impeachment. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy, pati po pagpasok namin, tuloy-tuloy pa rin po sa committee, sa plenaryo. Okay, sige po. Kasi nga, baka po maantala din yung iba't ibang mga komite na hinahawakan po ng mga prosecutors. Opo. In any event, Manong Ted, marapit na rin kasi mag-recess Sinidje. So, mag-adjourn na kami Sinidje. So, anytime soon yan sige po. So kami po ay aantabay mamaya kung ano pong development nga in the Senate at sa inyo rin pong gagawin pagpupulong. Pero sa ngayon po, ano ba ang instruction sa leadership po ng Kamara? Kasi nga, alam nyo, Congressman, hindi man po sa di ba, sa pagpala sa inyo, parang iba ang image ngayon ng House kumpara sa Senado. May mga nagkukumpara na mukhang dati-rate ang image ng Kamara pagkagulo, doon na lang po sa botohan na ginawa ninyo, mukhang maayos po naman so far.
Ano ho bang instruction sa inyo dito po sa paghawak po ninyo sa impeachment trial at sa kabuuan po ngayon na imahe ng Kamara? Well, so far, tuloy-tuloy pa lang po kami kasi kung maalala po ninyo, last week lang naman na-finalize yung members ng or yung bubuo ng panel. Mhm. So, and then after that, nung Thursday, wala na pong session at saka nung Friday. So, sa ngayon, lahat puro mga kwentong barbero pa lang ang naririnig natin. Wala pa talagang official na pag-uusap sa lahat. Pero ngayon, officially, magkikita-kita kami dahil over the weekend, may mga messages nga na eto nga, yung binabanggit ko po ng mga lumalabas, ng mga possibilities na mangyayari. So, kailangan paghantaan din po namin, pati po yung mga possible na mga legal obstacles po namin. Okay, sige po. So, salamat po na marami, Congressman, at muli ho kaming tatawag sa inyo para po kayo makapagbigay po ng update po sa ating mga kababayan. Salamat po, Congressman Joel. Maraming salamat, Manong Ted. Now po, so far po yung mga observations po ng ilan sa ating mga kababayan sa social media is kayo daw po or most of the congressmen who received or who voted for the impeachment ay naka-receive daw po ng maleta, ng pera, or naka-receive daw po ng 20 million or any amount notwithstanding. These are the people that na sinasabi din yun po na some of them are trolls. Pero of course, hindi naman lahat sila, yun ang paniwala nila. Yun ang paniniwala nila. How can you combat yung ganitong paniniwala na hindi nyo sinisiraan yung kanilang political or political thinking na hindi kami nagkakatanggap ng ganitong pera, pero hindi kami nakatanggap ng ganitong pera. We did this because we believe in the case. Una sa lahat, tingin ko hindi na dapat i-dignify yung question kasi it's basically an accusation without basis. Di ba, Red? So, kung may maleta, nasan yung maleta? Kung may 20 million, nasan yung 20 million? So, I don't think that deserves an actual comment from the panel of prosecutors today. And my last question na lang po. Ano pong end all and be all po nito? I mean, people, sinasabi na nga, iba, dapat talunin na lang si Vice President Sara Duterte sa election. I mean, yun nga. I mean, dapat talunin na siya sa election kasi ang end all and be all nito is removal from office. She announced her role or she announced that she will run in 2028 elections, in the 2028 elections. Marami ang nagsasabi na pag nawala si Vice President Sara, a more friendlier Vice President would be appointed. So ano po ang end all and be all nitong impeachment trial End na ito? all and be all of this impeachment process is accountability. We owe it to our people. We owe our being elected to our people. We have to show them that we follow the Constitution, that sila ang pinagsisilbihan natin at hindi tayo gumagawa ng pagtataksil sa bayan. So accountability po ang end all and be all nito. One last follow-up. Pag ang constituent niyo nagtanong na iboboto namin si VP Sara sa election, what are you going to do? Parang si Boy Abunda. This is what democratic country is all about. We're free to choose our leaders. But please understand, the 11 prosecutors, we are simply responding to a constitutional duty. As a matter of fact, with all due respect to our constituents, this is not a question of natutuwa ba sila o hindi? Gusto ba nila o hindi? This is a duty which we really have to face. Of course, we await the comments of other friend lawyers who want to contribute likewise, no? But we gave ourselves a 2 p.m. deadline, even if tomorrow pa yung aking, yung deadline ko. Oo.
So today po, ang deadline ninyo, ano yan? Deadline ba to submit? Tomorrow pa ang deadline, but we will tomorrow ang deadline namin, pero we are giving ourselves a 2 p.m. deadline. Alright, so technically po, ang deadline ninyo per Supreme Court order is until tomorrow po. Yes. Pero isubmit namin ngayong hapon. Alright. Inshallah. Sige, so attorney, yung pong inyong kliyente, kung mamarapatin po ninyo, the usual question po na aming naitanong sa inyo for several occasions, nasaan ngayon si Senator Bato? Well, as of the moment, di ko talaga alam kasi nung confirmed na umalis siya at 2:30 in the morning, nakaalis ako earlier mga 1:30 or 1:45 in the morning, no? Di kami nakapag-usap na meron siyang plano na ganun. Parang I don't know what happened after I left. So, nung dumating nga ako mga 9 o'clock in the morning, I really had no idea na wala na pala siya dun sa Senado. Kaya pala yung supervisor ng USAA nagtanong sa akin kung sigurado ba daw na si Senator Bato ang nagpaakyat sa akin. Sabi ko, presumed na yun, kaya ako naman ang lawyer. So, pinaakyat naman ako. I really do not know, sir. Attorney, meron po akong interview na napanood during the time that this is happening. I think yung binabanggit nyo na around 1 a.m. Meron pang nagtanong na media sa inyo kung nasan si Senator Bato. Tama po ba? Tapos parang Yes. may pinakita kayong litrato. So, yun po, wala, as in like no Yes. idea, no discussion with Senator Bato tungkol po sa pag-alis niya. Wala talaga kayong kaalam-alam. Ang nangyari kasi mga 1 to 1:30 pumunta kami ni Senator Bato doon sa crime scene yung sa area ng putukan, tapos picture pa kami doon para for posterity purposes at saka ebidensya na rin na nandun talaga sa Senado. So pinost ko yun. At pagkatapos noon, umakyat po kami sa taas at nagkausap kami about his legal remedies under the law. He was inquiring as to ano ba talaga yung Section 17 ng Republic Act 9851, and I was explaining to him yung surrender mechanism nga. Walang procedural mechanism under Republic Act 9851 kasi nga po hindi natin kinopya lahat yung lahat ng sistema doon sa Rome Statute, and nung na-research ko nga yung pag-frame ng Republic Act 9851, na-confirm na si Senator Gordon ang sponsor nito, at nagtanong pa nga si Senator Pangilinan kung anong extent kung yung cases na kung baga yung mga parehong ganitong cases, and Senator Gordon was answer to the effect that the Republic Act 9851 was actually passed in order to strengthen our local criminal laws. Kaya nga, nung narinig yun ni Senator Bato, parang nakampante naman siya at saka nagtanong, saan ka matulog, attorney? Dito lang, sa Senado. Wag na, nakakahiya sa'yo, may room ka naman, di ba? Sa hotel, dun sa maliit na hotel na kinuha ng kanyang staff sa akin, doon ka na matulog para makakomportable ka naman. I followed his advice, and paglabas ko, may nag-interview pa nga sa akin, and I confirmed, nandun pa siya. Okay. So sa madaling salita, wala kayong naulinigan o naramdaman sa pag-uusap ninyo with Senator Bato last week na mangyayari ito. Ang sabi nyo rin po, hindi nyo siya nakakausap ngayon, pamilya lamang niya. Tama po ba? Yes. Pamilya lamang niya. Kasi nung nandun siya sa Senado, tinanong ko siya, boss, bakit di mo ako kinukontak? Kasi kung mag-text ako, may ping yan, natitrace yan, sabi niya sa akin. Hindi ko, kaya pala, yun pala yung explanation. At saka nakadaan na din ako niyan sa KOJC Seeds. Ewan ko ba itong buhay ko? Sa KOJC Seeds, nandun ako. Doon sa Senate Seeds naman, nandun din ako. So, ganyan lang siguro ang nasa palad ko. So, itong ginawa ni Senator Bato is his personal decision? Wala po kayong advice na gano'n? Wala akong advice na gano'n. Of course, as a lawyer, I only present alternative courses of action to my client. Ilang beses ko na yan nasabi. I discuss the strengths, weaknesses, opportunities, strengths of such alternative courses of action. I let the client decide. Honestly, before I left, hindi namin napag-usapan yan. Yun lang mga ibang mga options niya.
Attorney, ano ang public perception kasi ngayon, ito based sa mga nakikita ko online, kung wala talagang ginawa namang mali, bakit nawala? Bakit nagtatago na naman ulit ngayon? Ano po ang paliwanag nyo doon? Dito sa pangalawang pagkakataon na nawawala na naman si Senator. There is really so against him. Walang klaro sa kanya under local jurisdiction. At saka granting for the sake of argument na may jurisdiction pa nga ang ICC dito, to which we question that, ha? Granting for the sake of argument na may jurisdiction pa siya. Yung recognition of a warrant of arrest is different from enforcement of a warrant of arrest. Kaya nga po, ang sa amin dito, the Constitution is supreme in our jurisdiction. Just because there is a foreign process, it does not mean that you will surrender. It does not mean that just because the president decides, no, if ever he decides na we will surrender Bato to the ICC, it has to pass through local courts because that is what is provided for by the 1987 Constitution, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Mandate din ito ng customary international law. Hindi na lang natin pag-usapan yung Article 59. What about Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights? What about Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights? Saka ibang mga interviews ko, I can cite you 15 cases and other cases na lahat ng constitutional democracies. Pag may arrest warrant, dadaan talaga yan sa local courts. I can cite you example, yung kay Nassim case, kay El Masri case. Libyan siya, nadakip siya doon sa Italy. Pero the Italian courts, no, entertained his petition which was filed before it and decided even in his favor and deported him back to Libya. In Ivory Coast also, yung Simon Gbagbo case. May kaso siya, may ICC warrant siya, but the Ivory Coast local courts entertained his petition and he's found out that his rights were not respected. There were procedural defects in his supposed arrest, and he was given his rights were recognized under Ivory Coast law. And I can cite you other examples likewise. So under customary international law, under our 1987 Constitution, and even under Article 59, nandun yan. Yung proseso lang, kung i-follow natin Article 3, Section 2 of the 1987 Constitution, medyo mas mahaba. Pero under Article 59, medyo abbreviated. But in both sources, kailangan dumaan ng local courts. Hindi po pwede executive discretion lang yan. Magkaiba po ang posisyon nyo, no? Dito po sa naging tugon ng OSG, ang binabanggit po nila ay hindi na kailangan nitong local court order para po maipatupad itong ICC warrant. Matanong ko lang po, kung kasi na-explain nyo na rin yung sagot nyo na yan, dun sa tanong ko na kung walang ginawa, bakit nagtatago? It seems like ang binabanggit nyo po sa sagot nyo ngayon, ine-exhaust nyo lang lahat ng pupwede pang posibilidad na maibigay or due process for Senator Bato. Ngayon, ano pong sagot nyo dito? Ang banggit ng OSG, hindi dapat maging sanctuary for impunity ang Senado, lalo na rin po ang Pilipinas. Ano pong tugon nyo dyan? Reaksyon? Ang tugon namin dyan ay hindi naman ito a matter of a question of what you call this, yung sanctuary of impunity. Wala ngang local confirmation, local judicial confirmation yung kanilang process. Ang sa amin is, yung ngang foreign judgment, yung divorce decree, ma-divorce ka doon sa abroad. Kailangan nga yan under Rule 39, Section 48, ipa-confirm, ipa-affirm mo dito by a local courts. How much more for a foreign warrant of arrest which will curtail your right. Yung nga po, attorney, kumbaga attorney, same answer to the previous question, ano po? Yung inyo pong argument. Same answer. Correct. But Sige how po. can we call him a fugitive from justice when there is no proper charge that has been confirmed under Philippine laws? Yes, sir. Yes. Well said, and you mentioned that several times nga po, na iba ho ang inyo pong pananaw. Okay, sige. So, attorney, may ugong-ugong na naman kasi na baka magkaroon ng change sa leadership in the Senate. Baka kakailanganin naman pong mag-appear ang inyo pong kliyente at bumoto na naman. Ano ho bang balita natin? Well, that's an option also that can be decided only by Senator Bato de la Rosa. For all you know, nandyan lang siya sa tabi-tabi. Naghahanap lang ng paraan. Kung kinakailangan na nandun na naman siya,
iwasan lang niya yung NBI kasi hellbent talaga yung NBI na nadakpin siya. Baka makapasok uli, we never know. But that's a matter that can only be decided by Senator Bato. At ayun na nga, kung nagustuhan mga showbiz news, please like, share, and subscribe.